Get well soon. Pansamantalan nyo nakakasama si Radyo Manel Maracol. Kanina mga kasama ay natalakay natin yung usapin po dyan sa transport strike ng Manibela, no? At nakapanayam nga natin dyan yung tagapagsalita mismo ng LTFRB. At ngayon naman po ay kunin natin ng linya mula dyan sa piston, ano? Kay Deputy Secretary General na si Robin Bailon at makiki-update natin, ano? Doon lang sa nagawang dialogo ng DOTR kung meron man, kung anong update dyan. Magandang hapon sa iyo, Mr. Bailon. Magandang hapon po sa DCXL at sa lahat ng angkor na bumubuo ng himpilan at maging dun sa ating tagapagpakinig. Kanina po ay nagkaroon ng dialogue sa pagitan ng mga miyembro at pamunuan ng piston na inihapag naman ito noong February 24 at tinugunan ngayong March 21. Patay sa napag-usapan kanina na meron kaming mga demands na inihapag. Una, payagan makapagparesto yung mga operator na hindi pumasok sa consolidation. Pangalawa, payagan maka-extend ng 5 years yung kanilang prangkisa. Yung dalawang pong issue na yon ay re-resolvahin niya sa lalong madaling panahon within the 7 to 10 days na maglalabas sila ng memo na black and white. Yung po ay isang positibo sa aming hanay at yun naman yung minimum na aming kahilingan. Bukod doon, aantayin namin yung palugit na 7 to 10 days para pag-aralan yung memo na ilalabas nila o executive order man o department order man yan at hindi kami pwedeng magkampante. Kailangan namin bantayan at ang dialogue kanina ay pakiramdam naman namin, gentleman agreement, yung mga binitawan niya na within that policy ay re-resolve po. Yun po yung nag-usapan kanina bago magtapos. Ruben, pakiulit na ulit yung kausap nyo doon sa kabilang panig po na nagbigay ng commitment po sa inyo na 7 to 10 days ay pag-aaralan itong inyong mga minimum demand po, Ruben. Opo, yung pong demands namin na yung payagan makapagparesto, yung mga driver at yung mga operator na hindi makapagparesto. Sa kasalukuyan po, yung ending 1 and 2 at 3 ay hindi na nakakaresto. Habang tumatakbo yung buwan, nadadagdagan po, lalong dumadami yung hindi makapagparesto. Ang ibig sabihin lang po niyan ay maraming mawawala ng hanap buhay. Pag-aaralan daw niya na maresolva yung usapin na hindi makapagparesto. Pangalawa, yung prangkisa na aming expired ay pag-aaralan din niya na ma-extend yun upang makapagparesto. At yung iba pa, yung mga usapin ng mga joint ay kasama sa pag-aaralan at aayusin kung paano to mareresolva at paano maayos na ipapatupad sa kanilang mga ahensya. Yun po yung naging daloy na pag-uusap kanina. Sir Ruben, sinong opisyal ang nagbigay sa inyo ng pangako na yan na 7 to 10 days? Sino pong sa panig ng gobyerno? Sa panig ni ASEC po. Sa dialogue kanina. Si ASEC. Dumalo po yung mga regional namin nasa taas. Habang inaantay namin yung magiging resulta ng dialogue na nasa baba. Yun nga po yung naging resulta na within 7 days to 10 days, kagyat nare-resolve yung problema ng mga operator na hindi makapagparesto. Yun po. Kung ganun po, what would happen? Ano po mangyari doon sa inyong banta na transport track din sa Lunes? 3 araw po yan. So, itigil po ba yan muna? Dahil sa nagbigay naman ng commitment sa inyo, ang LTFRB. Sa bahagi po ng piston, wala kaming pinahayag na magwewelga o ano pa man. Inantayin namin itong dialogue na mangyayari kanina. Bagamat mayroong masasabi na may aantayin kung sakali kung magiging ano pa yung resulta. Kung dun sa panig naman po nung welga nung Manibela pala. Hindi kayo kasama sa Manibela? Opo. Dahil ang isapin po ng welga, masusing pinag-aaralan niyan at pinagdidesisyonan ng National Executive at ng mga regional leader namin hanggang sa mga lokal. Ganun po yun sa bahagi ng piston. At hindi pa kami nag-unite tungkol sa issue na yan. Bagamat tama ang panawagan ng welga upang ma-pressure
upang ma-pressure yung ahensya na mayroong problemang kinakarap ng mga demands. Yan po. Kung ganun po, yung demand nyo ay para lamang sa piston, ano? Sa manibela, wala pa dito yung manibela pala na hindi pa dyan ay nakasampa dyan sa inyong mga inihain na mga inilatag ng mga demands pala. Di ba? Sir Karuben? Yung problema naman po ay pare-parehas yun na inihapag. At kung may makamit man na minimum na demands, ay para naman din po sa lahat yun, hindi lang po sa piston. Yan po. Opo. Okay. So wala pala kayong sasamahan na pagwelga sa Lunes, Martes at Miyerkules na 3 araw dito na banta ng manibela na kanilang itutuloy pa. May nag-reach out ba sa inyo dyan ang manibela? Mayroon bang pagkakataon na kausapin din kayo na sumama sa kanilang hanay po sa grupo ng manibela? Karuben? Inaantay namin yung pakikipag-usap ni Mar sa National Executive namin, President Kamudi, at wala naman pong pinapaabot na pag-uusap. Bagamat doon sa mga ibang region, mayroong mga nakatayong alliances, kagaya sa Iloilo na manibela piston, ay magkasama. In particular po dito sa mga ibang region, Metro Manila, NCR, dapat sana mayroong coordination doon sa mga isyong kakaharapin. Nabigla na lang kami noong Biyernes na may ganyang pagpunta. At Biyernes, Sabado, hindi namin kayang umangkop doon sa isang napakakagyat na panawagan. Itong ang dialogue na ito, mula pa noong February 24 at ngayon lang tinugunan at kahapon lang namin nalaman, within 8 hours o 12 hours, kagyat kaming nagpatawag ng officers meeting kahapon sa NCR at tinugunan naman na may 100 kaming delegation kanina na humarap doon kasama yung mga region na galing pa ng probinsya, ang Iloilo, Bacolod, Panay, Baguio, Southern Tagalog, NCR at National Council. Yun po yung mga kumatawan sa transport issue kanina kay ASEC Vincent Dizon. Okay. Kay Secretary Vince Dizon pa lang inyong kausap ng mismong DOTR Secretary. So yun po, yun pang malinaw. So in other words, Karuben, hindi kayo sang-ayon sa ginawang biglaan na pagsagawa ng pagwelga ng manibela ngayong araw at sa darating na 3 araw next week. Ganun po ba, Karuben? Hindi naman po sa ganun. Decision po ng kapatid namin sa transportasyon, yung decision na yon sa bahagi namin, na inaantay lang sana namin yung coordination. Bagamat may nakaset kaming dialogue, hindi namin pwedeng i-atras yun dahil sa meron nakalatag na schedule. At the same time, meron naman talaga kaming sulat na ipinaabot kay ASEC at tinugunan naman niya. So kaya dumating yung punto sa dialogue ay kung may minimum maximum, kung may makukuha o wala, doon kami papasok na siguro gagamitin namin yung sama-samang pagkilos o yung pinakamataas ng antas ng pagkondina at paglaban para magtagumpay sa issue. Kung kaya namang kunin sa dialogue kanina, bagamat sabi natin within 7 to 10 days ay willing naman daw ibigay yung current issue and policy sa kasalukuyan. At least, may maganda rin palang kinatan, kung nadadaan naman sa mabuting usapan, sa upuan, di gawin sa upuan, ha? Oo. Kung hindi madala sa patayuan, di upuan nyo na lang dyan. At least nagkaroon din kayo ng bunga sa inyong dialogue. Maraming pong salamat sa update na yan, ha? At least nabigyan kami ng ideya, Karuben. Pwede pong magabol pa? Sige, go ahead. Po, kung wala kaming makukuhang demands, ready po kami sana sa plan B namin sa LTFRB kami magbibigil hanggang sa umabot ng Lunes. Bagamat meron, ipipress muna namin yung plan B na plano namin at aantayin namin itong 7 to 10 days. Okay. Hindi naman namin gentleman agreement yung Lego panel kanina sa pagitan ng piston at ng DOTR.
Yun po. Right, at least kasi makikinabang dito yung ating publiko Sige, good Apo. luck So tigil mo lang inyong supposed to be na inyong prayer rally o inyong hindi mo na matutuloy at antayin niyo ang resulta nitong inyong mga demands na pag-aralan mo. Maraming pong salamat sa update na yan, Carobin Bailon, ang Deputy Secretary General ng Grupong Pison. Maraming pong salamat. Maraming salamat din po. Alright, mga kasama, so yun,